Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz ay nakatira ang isang binatang nagngangalang Jiro Villa Fuentes. 24 na taong gulang. Si Jiro ay lumaki sa isang marangyang pamilya. Gayunpaman ay mabait na binata ito at hindi mapanlamang sa kapwa. Nung nasa 8 taong gulang pa lamang si Jiro ay pumanaw na ang kanyang mga magulang sapagkat inatake ito ng aswang habang papauwi ang mga ito sa tahanan. Kaya naman ang kanyang lolo Arturo na lamang at lola Aurora ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. At nang nasa 18 taong gulang na si Jiro ay pumanaw na rin ang kanyang lolo at lola, kung kaya't ang lahat ng mga ari-arian ng mga ito ay pinamana nila kay Jiro. Sa kasalukuyan ay nagmamayari si Jiro ng isang bakery na naroon sa sentrong bayan kung saan nabibilang ang kanyang baryong kanyang tinitirhan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging mabait at matulungin sa kapwa ay meron siyang lihim na kanyang pinakaiingatan. Isang umaga ay nagtungo si Jiro sa kanyang bakery upang tignan ang kalagayan at kamustahin ang mga naroon. At doon naabutan ni Jiro ang mga panadero na nagmamasa ng harina. Narinig din niya ang mga panadero na nag-uusap-usap. Pinag-uusapan ng mga ito ang nangyaring pag-atake ng mga manananggal sa kabilang baryo kagabi. Uy, paring Arman. Nabalitaan mo na ba yung ginawang pag-atake ng mga manananggal sa kabilang baryo kagabi? Oo, paring Ralph. Grabe nga raw yung nangyari sa baryong yun kagabi. May mga residente raw ng nasabing baryo ang natagpo ang wakwak ang tiyan at dibdib. At wala na rin daw ang mga laman loob nito. Nako, grabe na talaga ang panahon ngayon. Parang ayaw ko na tuloy lumabas ng bahay kapag gabi. Matapos marinig ni Jiro ang sinabi ng mga panadero ay nagpaalam muna ito sa kanila at bumalik na sa kanyang tahanan. Pag-uwi ni Jiro sa kanyang tahanan ay naabutan nito ang kanyang kaibigan na si Omar na nag-aabang sa kanya. Siya si Omar de Aziz, 23 taong gulang, isang buyer ng isda, at katulad ni Jiro ay ulilang lubos na rin si Omar. Paring Jiro, nabalitaan mo na ba yung pag-atake ng mga manananggal sa kabilang baryo? Oo pare, at bala kong puntahan ang baryong iyon para tingnan ang kalagayan ng mga naroon, para tulungan na rin ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga buwisit na manananggal na iyan. Mukhang maganda yung lakad mo ah. Pwede ba akong sumama? Oo naman pare, para may kasama naman ako sa pagtungo sa baryong iyon. Tugon naman ni Jiro kay Omar. Ngunit maya-maya ay nagulat ang dalawa sapagkat may isang tinig na nagsalita mula sa kanilang likuran. Baka naman pwede niyo ako isama sa lakad ninyo, mga kaibigan. Toto? Hindi pwedeng hindi ako kasama sa ganyang lakad. Dahil mapangalib ang baryong pupuntahan ninyo. Sigurado po ba kayo? Wala ka po bang ibang lakad? Wala na. Dahil natapos ko na mga dapat kong gawin. Pagkalipas ng isang oras ay nagtungo na sina Jiro, Omar at Toto sa kabilang baryo. At nang makarating na sila roon ay nakita nila ang ibang mga tao na nakatingin sa kanila na mabalasik. At doon naramdaman kaagad ni Jiro, Omar at Toto ang presensya ng pagiging aswang ng mga taong nakatingin sa kanila na mabalasik. Mukhang ang mga umatake sa baryong ito ay taga rito lang sa baryong ito. Iyon din ang hinala ko, Toto. Ganon din ako. Jiro! Omar! Umuwi na kayo. Dahil ako nang bahalang tumapos sa mga matatakaw na manananggal na nakatira rito. Ngunit hindi pumayag ang dalawa. Sa halip ay sinabi nila na gusto nilang tumulong sa pagpuksa ng mga manananggal na nakatira sa baryo. Kung gayon ay magpapaabot tayo ng gabi dito. Dahil sa gabi lang umaatake mga manananggal na iyon.
Pumayag naman ang mga ito sa sinabi ni Toto. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nakarinig sina Jiro, Omar at Toto na mga alulong na mga aso at sinundan pa iyon ng mga pagaspas ng pakpak. Nandiyan na sila! Wika ni Jiro habang nagtatago ito sa talahiban. Sa pagkakataong iyon ay nagsimula na ang mga sigawan ng mga tao dahil sa sobrang takot. At ang iba sa mga tao ay humihingi ng tulong dahil isa-isa na silang dinadagit ng mga manananggal. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang lumabas si Toto sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay nagwika ito ng, Hoy! Mga masisibang manananggal! Bitiwan ninyo mga taong yan! Kung hindi, may mangyayaring masama sa inyo! Sa pagkakataong iyon ay binitawan ng mga manananggal ang kanilang mga biktima pagkatapos ay sinugod ng mga ito si Toto. Ngunit bago pa sila makalapit kay Toto ay nag-usal na ng orasyon si Toto habang sina Jiro at Omar naman ay hawak ang kanilang benditadong baril at walang awang pinagbabaril nila ang iba pang mga manananggal. Makalipas ang isang oras ay nagsiatrasan na ang ibang manananggal dahil batid nila na hindi nila kakayanin ang 3 albularyo. Kayong mga pakilamerong albularyo, babalikan namin kayo. At sa pagbabalik namin, ay sisiguraduhin namin na mapapaslang namin kayo. Wika ng isa sa mga manananggal bago ito tuluyang lumipad papalayo. Matapos ang kaganapang iyon ay nagpasalamat kina Jiro, Omar at Toto ang mga taong kanilang natulungan. Pagkatapos sinabihin ng 3 ang mga tao na palagi maglagay ng mga pangontra sa aswang sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Pagkatapos ay bumalik na sina Jiro, Omar at Toto sa kanilang baryo at nagsiuwian na sa kanilang tahanan. Ang hindi alam ng mga kababaryo ni Jiro ay isang albularong antingero si Jiro at kabilang ito sa tagapaslang ng mga aswang. Kinabukasan ay naging usap-usapan ng mga tao ang nangyari engkwentro sa pagitan ng 3 albularyo at ng mga manananggal sa kanilang baryo kagabi. Ngunit hindi alam ng mga tao kung sino ang 3 albularyo na nakipaglaban sa mga manananggal kagabi. Kahit sa bakery ay iyon din ang pinag-uusapan ng mga panadero at iba pang mga nagtatrabaho doon. Mas okay na lang manahimik kaysa sabihin sa mga tao na isa akong albularyong antingero. Wika ni Jiro sa kanyang isipan habang kumakain ito ng hopyang munggo. Ngunit sa di kalayuan ay nakatingin kay Jiro ang isang magandang dilag. Siya si Ariana, 26 na taong gulang, ang isa sa mga manananggal na nakaharap nila kagabi. Si Ariana rin ang nagbanta kay na Jiro, Omar at Toto kagabi. Napansin naman ni Jiro na nakatingin sa kanya ang dalaga, ngunit nginitian na lang niya iyon. Ngunit ganun pa man ay alam na ng binata na isang manananggal ang dalaga sapagkat naramdaman niya ang presensya nito. Hindi ako dapat maging kampante dahil nasundan na ako ng isa sa mga manananggal na nakaharap namin kagabi. Seryosong wika ni Jiro habang pinagmamasdan ng dalaga. Maya-maya ay nagpaalam na si Jiro sa kanyang mga empleyado at nagtungo na ito sa bundok para sanayin ang kanyang sarili sa pakikipaglaban at sa paggamit ng mga orasyon. At habang naglalakad si Jiro sa daan ay walang kaalam-alamang binata na nakasunod si Ariana sa kanyang likuran. Pagkarating ni Jiro sa pinakagitnang bahagi ng bundok ay inihanda na nito ang kanyang sarili para sa kanyang gagawing pagsasanay nang biglang may sumakal sa kanya mula sa likuran. Pagkakataon ko na ito para makaganti sa ginawa mong pagpaslang sa ibang mga kasama ko kagabi. Galit na wika ni Ariana kay Jiro habang sinasakal niya ito. Nagulat man ngunit parang walang naging epekto kay Jiro ang ginawa ni Ariana sapagkat parang hindi ito kinakapos sa hininga. Hindi mo ako mapapatay dahil may mga kaibigan ako.
Napapangising wika ni Jiro kay Ariana. Alam kong bukod sa pagiging manananggal ay may lahi ka ring gabunan. Pero hindi sapat iyan para mapatay mo ako dahil may mga kaibigan akong duwende at engkanto. Nakapalibot na sila sa atin ngayon. Kaya kapag ka nagkamali ka ng galaw at itinuloy mo ang balak mo, ay tiyak na tapos na ang buhay mo. Dugtong pa ni Jiro sa kanyang sinabi. At paglingon ni Ariana sa paligid, ay nakita niya ang napakarami engkanto at duwende na nakapalibot sa buong paligid. At pinagtatawanan siya ng mga ito. Ang iba pang mga engkanto at duwende ay nakatungtong sa mga sanga ng mga puno habang ang iba naman ay nasa lupa. Bukod pa riyan ay may mga agila na paikot-ikot sa himpapawid at hinihintay ang maling galaw ni Ariana. Dahil sa sobrang takot ay binitawan ni Ariana si Jiro. Pagkatapos ay bumalik ito sa pagiging tao at nakaupo ito sa lupa. Tapusin mo na ako, binata, wika ni Ariana kay Jiro. Napangisi naman si Jiro sa sinabi nito. Alam mo ba, miss? Hindi ako pumapatay ng mga nilalang na walang kalaban-laban. Kaya umalis ka na lang dahil magsasanay pa ako. Tugon naman ni Jiro kay Ariana. Hindi na ako pwedeng umuwi dahil alam ko na sa mga oras na ito ay batid na ng mga kasama ko na hindi kita napaslang, wika ni Ariana sa binata. Kung gayon, ay dito ka muna at magsasanay muna ako. At pagkatapos kung magsanay, ay pag-uusapan natin kung ano ang dapat natin gawin. Saad naman ni Jiro kay Ariana. Ang hindi alam ni Jiro ay si Ariana ang kanyang nakakatandang kapatid. Matapos kasi mapaslang ng aswang ang mga magulang ni Jiro, ay tinangay nila si Ariana patungo sa kanilang kuta. Pagkatapos ay ginawa nila itong aswang na manananggal na may lahing gabunan. Gustuhin man niyang paslangin si Jiro ay hindi niya ito kayang gawin dahil alam nito na si Jiro ang kanyang bunsong kapatid. Matapos mag-usap ni Jiro at Ariana ay lumayo na ang binata sa kinaroroonan ni Ariana at nagtungo na ito sa gitna. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang dumilim ang buong paligid ng bundok. Pagkatapos ay lumitaw ang mandirigmang engkanto at tinulungan nito si Jiro sa pagsasanay nito. Pagkalipas ng isang oras ay natapos na si Jiro sa pagsasanay, kaya naman nagliwanag na ang buong paligid ng bundok. Ngunit maya-maya ay dumating ang mga babaeng kasama ni Ariana at aatakihin sana nito si Jiro. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito sa binata ay humarang na si Ariana sa daraanan ng mga ito. Tigil niyo yan! Hindi niyo pwedeng patayin ang taong ito! Sigaw ni Ariana sa kanyang mga kalahi. Traidor ka, Prinsesa Ariana! Saad naman ng isang babae kay Ariana. Traidor na kung traidor, pero hindi ko hahayaang paslangin niyo ang kapatid ko. Pasigaw na tugon naman ni Ariana sa kanyang kalahi. Hindi naman nakagalaw ang mga kasama ni Ariana sa kanilang kinatatayuan dahil sa kanilang narinig. Nagulat at naguluhan naman si Jiro sa kanyang narinig. Teka, ano pong ibig mong sabihin, miss? Nagugulo ang tanong ni Jiro kay Ariana. Sa pagkakataong iyon, ay lumapit si Ariana kay Jiro at niyakap niya ito. Jiro, ako ito, ang ate Ariana mo, wika ni Ariana kay Jiro habang nakayakap ito sa binata at umiiyak. Sa pagkakataong iyon, ay naalala ni Jiro ang isang babae na palagi niya kasama noon
at Ariana ang pangalan nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay unting-unting pumapatak ang luha sa mga mata ni Jiro. Ate, ikaw ba iyan? Naluluhang tanong ni Jiro kay Ariana. Oo Jiro, ako ito. Tugon naman ni Ariana sa binata. Pero, ang akala ko ay namatay ka na nung inaatake ng mga aswang ang mga magulang natin. Muling wika ni Jiro kay Ariana. Hindi ako namatay Jiro. Ang totoo ay pinatakbo ako ni na mama at papa. Noon para makatakas ako sa mga aswang na humahabol sa amin. At nang maabutan ako ng mga aswang, biglang dumating ang reyna ng mga manananggal at tinulungan niya akong makatakas sa mga aswang. At kagustuhan ko na maging isang manananggal na may lahing gabunan dahil gusto kong ipaghiganti ang pagkamatay ng mga magulang natin. At saka kaya namin inaatake ang baryo na pinuntahan nyo kagabi ay dahil pugad iyon ng mga masasamang aswang. Tugon naman ni Ariana sa kanyang kapatid at doon ay naliwanagan si Jiro sa sinabi ni Ariana. Kung gayon ay humihingi kami ng paumanhin sa ginawa namin pagpaslang sa mga kalahi mo kagabi. Wika ng tinig na nagmumula sa itaas ng puno at paglingon ng lahat sa itaas ay nakita nila si Toto na nakatayo sa isa sa mga sanga ng puno ng mangga at kumakain ito ng mangga. Ay, naku naman Toto. Lagi ka na lang sumusulpot kahit saan. Ano ka ba? Kabote? Hindi. Isa akong mushroom. Cherries. Jiro, mukhang kailangan natin bumalik sa kabilang baryo na pinuntahan natin kagabi. Tama ka sa sinabi mo, Toto. Sasama ako. Wika ni Ariana kay Jiro. Sigurado ka ate? Pero kapag nalaman ng reyna ng mga manananggal na nakipagtulungan ka sa amin, ay magagalit iyon sa'yo. At saka baka ang buhay mo naman ang manganib. Bakit naman ako magagalit kung kalaban naman namin ang aswang na nakatira sa barang iyon? Saad naman ang isang tinik na nagmumula sa likuran ng mga kasama ni Ariana at paglingon nga nila sa likuran ay nakita nila ang napakagandang babae. Siya si Anika, ang reyna ng mga manananggal na may lahing gabunan. At si Anika ay ang bunsong kapatid na ang ina ni Jiro at Ariana. Mahal na reyna, magalang ng wika ng mga kasamahan ni Ariana kay Anika. Bakit pa po kayo sumunod dito, Tia Anika? Hindi pa po magaling ang sugat mo? Nag-aalala lang tanong ni Ariana kay Anika. Huwag mo akong alalahanin, Ariana, dahil mabilis naman maghilom ang mga sugat ko. Ang inaalala ko ay kayong dalawa ni Jiro dahil mga pamangkin ko kayo. Sa pagkakataong iyon ay napatingin si Jiro kay Anika sapagkat kilala niya ito. Teka nga lang, Tia Anika. Ang ibig sabihin ay magkakilala kayo ni Ate Ariana? Tumango naman si Anika bilang tugon sa tanong sa kanya ni Jiro. Lagi naman akong nagtutungo sa tahanan ninyo Pero bakit hindi ko nakikita si Ate Ariana doon? Muling tanong ni Jiro sa kanyang tiyahin. Kapag pumupunta ka kasi sa bahay, wala naman doon ang Ate Ariana mo. At kapag umuwi ka na sa inyo, ay saka naman bumabalik ang ate mo. Tugon naman ni Anika kay Jiro. Tia Anika, maaari ko po bang malaman kung bakit lagi niyong inaatake ang baryo na pinuntahan namin kagabi? Ganito kasi iyan, Jiro. Naroon kasi sa barang iyon ang mga aswang na umatake at pumaslang sa mga magulang ninyo. Kaya lagi namin ginagambala at inaatake ang mga nakatira doon. Karamihan kasi sa mga nakatira sa barang iyon ay mga aswang. At kakaunti lang sa barang iyon ang karaniwang tao.
Kung ganun kailangan malipol ka agad ang mga aswang na nakatira sa kabilang baryo para makapamuhay na ng mapayapa ang mga tao roon. Sabat naman ni Toto sa usapan. Maya-maya ay nagpaalam na si Toto kina Jiro at bumalik na ito sa kanyang tahanan. Gayon din si Tia Anika at ang mga kasama ni Ariana. Ang naiwan na lang sa bundok ay sina Jiro at Ariana. Sige ate, uuwi na rin po ako. May kailangan lang po kasi akong asikasuhin. Pagpapaalam ni Jiro kay Ariana. Jiro, maaari bang doon na ako manirahan sa tahanan mo? Gusto kasi kitang makasama at gusto ko rin makabawi at punan ang mga panahong wala ako sa tabi mo. Saad naman ni Ariana kay Jiro. Pumayag naman si Jiro sa nais ng kanyang ate Ariana. Pagkatapos ay naglakad na sila papauwi sa tahanan. Habang naglalakad sina Jiro at Ariana sa daan, ay nagkukwentuhan at nagtatawanan ng mga ito. Ngunit maya-maya ay natigilan sa paglalakad ng harangin sila ng tatlong lalaki. Sila sina Roy, Brian at Jason, ang mga bumubuli kay Jiro mula pagkabata. Aba naman Jiro, mukhang ang ganda ng chicks na kasama mo ah. Kung wala kayong magawa sa mga buhay nyo, ay umuwi na lang kayo sa mga tahanan ninyo dahil mapapahamak lang kayo. Tugon naman ni Jiro kay Brian. Ngunit sa halip na sumunod ay nagsitawanan lang ang tatlo sa sinabi ni Jiro. At sino ka para pauwi mo kami? Eh kung ikaw kaya ang bugbugin namin. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang suntok. Ngunit parang hangin lang ang sinuntok ni Roy. Paano nangyari yun? Sino sinusuntok mo dyan, bugok? Nandito ako sa likod mo. Sa pagkakataong iyon, ay akmang susuntukin pa sana ni Roy si Jiro. Ngunit hindi na ito nakagalaw sapagkat pumulupot sa may bandang paahan nito ang mga talahib na nasa paligid. Iyan ang nangyayari sa mayabang na katulad mo. Maya-maya ay nagulat na lamang si Brian at Jason sapagkat nasa harapan na nila si Ariana. Habang unti-unti itong nagbabago ng anyo bilang isang gabunan. Ang gabunan ay isang uri ng aswang na mabangis at kaya nitong mag-anyo at umatake kahit tirik ang araw. Sige ate Ariana, gawin mo kung anong gusto mo. Total hindi na magbabago ang mga yan. Dahil bukod sa salot sa lipunan, ay marami na silang nilapastangang babae. Tugon naman ni Jiro sa kanyang ate Ariana. Sa pagkakataong iyon, ay kusang nagsikalasan sa paan ni Roy ang mga talahib. Ilang sandali pa ang lumipas, ay humakbang na si Ariana papalapit kina Brian, Roy at Jason. At ilang sandali pang lumipas, ay nagsitakbuhan na ang mga ito dahil sa takot. Pagkarating ni Ariana sa kinaroroonan ng binata, ay nadatan niya itong nakasandal sa ilalim ng puno ng mangga at mahimbing na natutulog. Kaya naman ginising niya ang binata. Agad naman nagising si Jiro. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo sa tahanan ni Jiro. Pagkarating ni Jiro at Ariana sa bahay, ay sinamahan muna ni Jiro si Ariana sa magiging kwarto nito. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa hapagkainan upang kumain. Matapos kumain ay nagtungo si Jiro sa labas ng kanyang tahanan upang magpahangin. Ngunit habang nagpapahangin si Jiro ay lumitaw sa kanyang harapan ang isang dalaga. Siya si Jade Maravilla, 23 taong gulang, ang kasintahan ni Jiro. Si Jade ay isang mangkukulam at bihasa sa paggamit ng itim at puting karunungan. Jade mahal, ano ginagawa mo rito? Nandito ako para kamustihin ka. Hindi ka kasi dumadalo sa bahay eh. Ayaw kasi ng papa mo na dumadalaw ako doon sa bahay niyo eh.
Kaya hindi na ako pumunta sa bahay niyo. Hindi naman sa ayaw ni Papa na dumalo ko sa bahay. Ayaw niya lang kasi na dumadalaw ka ng gabi. Dahil alam ni Papa na may alam ka din sa lihim ng karunungan. Pero ang totoo ay botong-boto sa'yo si Papa. Lalong-lalo na sina Mama at ang mga kapatid ko. Ikaw lang kasi ang lalaki ng ligaw sa akin ng formal. At saka inutusan din ako ni Papa na puntahan ka dito. At pinapasabi niya na tutulong kami sa gagawin niyang paglipol sa mga aswang na nakatira sa baryo ikalawa mamaya. Paano niyo nalaman ang plano namin pagsugod at paglipol sa mga aswang na nakatira sa baryo ikalawa? Tumawag kasi si Toto sa bahay kanina at sinabi niya sa amin ang plano niyo. Maya-maya ay dumating si Ariana at nakita nito ang nagaganap sa labas. Ikaw, Jade, hindi mo sinasabi sa akin na magkasintahan kayo ng kapatid ko. Magkakilala kayo ni Ate Ariana? Tanong naman ni Jiro kay Jade. Oo, Jiro, at matagal ko na rin alam na kapatid ka ni Ate Ariana. Ngunit maya-maya ay biglang naamoy ni Nina Ariana, Jade at Jiro ang malansang amoy na nagbumula sa hangin. Hudyat na may paparating na panganib. Kailangan na natin kumilos kaagad bago madamay ang barong ito. Marahil sa mga oras na ito ay naghahanda na sina Toto at Papa para sa gagawing pagsugod mamaya. Kung gayon ay kinakailangan na rin natin maghanda sa pagpunta natin sa baryo ikalawa. At pagkalipas ng 1 minuto ay biglang naglaho si Jade pabalik sa kanilang tahanan. Samantalang sina Jiro at Ariana naman ay nagtungo na sa kanilang silid upang ihanda ang kanilang sarili. At sa pagkakataong iyon ay sinuotan ni Jiro ang kanyang medalyon at nagdala na rin ito ng mga benditadong bala. Inilagay na rin ni Jiro ang sagradong baril sa kanyang bag. Matapos maihanda na ni Jiro ang lahat ay lumabas na sila ng tahanan at doon nakita nila si Omar na nakaabang sa labas. Wow pare, ang ganda naman ng kasama mo. Pakilala mo naman ako sa kanya. Oo nga pala pare Omar, ay pinakikilala ko sa'yo si Ate Ariana, ang nakakatanda kong kapatid. Nakangiti naman si Jiro sa sinabi ng kaibigan. Congrats paring Jiro dahil nahanap mo na ang ate mo. Ngunit maya-maya ay nagkatinginan sina Omar at Ariana at doon ay nahipnotis mo si Omar sa kagandahan ni Ariana. Hoy, tama na iyan. May lakad pa tayo. Saad ni Jiro kina Ariana at Omar nang mapansin ni Jiro ang malagkit na pagtitinginan ng mga ito. Ay, oo nga pala. Sige, tayo na. Habang naglalakad sina Jiro, Ariana at Omar ay pinapakiramdaman ng mga ito ang paligid. At nang makarating na sila sa bukana ng baryo ikalawa ay nakita nila roon ang kanilang mga kasamahan na kanina pa sila inaabangan. Ayos, kumpleto na pala ang lahat. Wika ni Toto sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay sabay-sabay na nilang pinasok ang baryo ikalawa. Sa kanilang paglalakad ay nakita nila ang ibang mga tahanan na may nakasabit na pangontra sa aswang. Samantalang karamihan naman sa mga tahanang nakatayo sa baryo ikalawa ay walang nakasabit na pangontra sa aswang. Kaya naman nalaman kaagad ni Toto kung sino sa mga taga roon ang karaniwang tao at kung sino ang aswang. Ilang sandali pang lumipas ay nagsitago na ang lahat sa talahib sapagkat naramdaman nilang may paparating. At doon ay nakita nila ang mga misteryosong lalaki na nagmamasid sa paligid. Siguradong babalik pa rito yung 3 albularyo na pumunta rito kagabi. Wika ng isa sa mga misteryosong lalaki.
Kung makakabalik man sila rito, ay hindi na sila makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito. Wika ng isang misteryosong lalaki. Pagkatapos ay tumawa ito na nakakaloko. Pagsapit ng alas 9 ng gabi ay nagsialulong na ang mga aso. Pagkatapos ay nagsilabasan na ang mga aswang sa kani-kanilang mga tahanan. At doon na rin lumabas ang mga manananggal na gabunan, pati ang mga makapangyarihang mangkukulam kasama sina Toto, Jiro at Omar. At sa pagkakataong iyon ay walang awang pinagbabaril ni na Jiro at Omar ang mga aswang na nakatira sa baryo ikalawa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari at kinagat siya nito sa kaliwang braso, dahilan para manghina si Jiro at bumagsak sa lupa. Naluluha namang nilapitan ni Jade si Jiro at mabilis na pinasan. At mabilis itong naglaho patungo sa kanilang tahanan. Humanda kayong mga aswang kayo. Makikita ninyo ngayon ang hinahanap nyo. Galit na galit na wika ni Omar habang patuloy pa rin ito sa pagbabaril sa mga aswang na nakatira sa baryo ikalawa. Makalipas ang isang oras, nasa gupaan ay tuluyang nalipol na nina Toto at ang kanyang mga kasamahan ang mga masasamang aswang na nakatira sa baryo ikalawa. Naghiyawan naman ang mga karaniwang tao sa sobrang tuwa dahil batid nila na wala ng aswang ang gagambala sa buong baryo ikalawa. Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng mga albularyo, mangkukulam, manananggal na gabunan, at ng mga aswang na nakatira sa baryo ikalawa ay nagsilibasan na ang mga tao at dinala nila sa bakanting lote ang bangkay ng mga aswang. Pagkatapos ay sinunog nila ang mga ito. Ng mga oras na iyon ay nagpasalamat ang kapitan ng baryo ikalawa kina Toto dahil sa ginawa nilang pagpuksa sa mga aswang na nakatira sa kanilang baryo. Maya-maya ay nagpaalam na sila sa mga taga-baryo ikalawa. Sina Reyna, Anika, Ariana, Toto at Omar naman at ang iba pang mga mangkukulam ay nagtungo na sa tahanan ni na Jade upang kamustahin ang kalagayan ni Jiro. Mga manananggal na kasama ni Reyna, Anika ay nagpaiwan sa baryo upang tingnan kung may natitira pa bang mga aswang sa baryo. Pagkalipas ng kalahating oras ay nagkamali na si Jiro at doon ay napansin niya na naroon siya sa isang maluwag na silid. At nang sinuri niya ang kanyang braso ay napansin niyang wala na ang kanyang sugat na dulot ng aswang na kumagat sa kanyang braso kanina. Teka, paano nangyari ang bagay na iyon? Pagtatakang tanong ni Jiro sa kanyang sarili, sapagkat hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng silid at doon ay nakita niya sina Jade, Reyna, Anika at Omar na papalapit sa kanya. Hay, mabuti naman at nagkamali ka na. Masungit na tura ni Jake kay Jiro nang makalapit na ito sa binata. Maya-maya ay binatukan ni Jade si Jiro. Napayuko naman ang binata dahil sa sakit. Aray, bakit ka ba nang babatok? Tanong ni Jiro kay Jade habang hinihimas ito ang kanyang batok. Dapat lang sa'yo yan dahil hindi ka nag-iingat. Alam mo ba yung aswang na nakakagat sa iyo kanina ay nagtataglay ng lason? At kung hindi ka namin naagapan ay pinaglalamayan ka na sana ngayon. Paliwanag ni Jade sa kanyang nobyo. Paring Jiro, sa susunod kasi ay gumamit ka ng proteksyon sa katawan. At saka kung pwede sana pare, huwag nang masyadong matigas ang ulo mo para hindi ka napapahamak. At saka huwag mo namang pinag-aalala ng sobra si Miss Jade dahil nawawala ang kagandahan ng jowa mo kapag nag-aalala siya. Hindi naman nakasagot si Jiro
sa sinabi ng kaibigan dahil tama naman ang sinabi nito. Ay naku, kahit kailan talaga ay palabiro ka talaga, Omar. Pero tama naman ang sinabi mo. Napapangising tugon naman ni Jade kay Omar. Ngunit maya-maya ay nagulat sina Omar at Jiro na biglang nagkaliwanag ang kanilang medalyon. Senyales na may panganib sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Pagkatapos ay sinundan iyon ang sigaw ng mga mandirigmang engkanto. Sa pagkakataong iyon ay tumingin sina Reyna Anika at Ariana sa bintana at doon ay nakita nila ang napakaraming wakwak na papasugod sa baryong kanilang kinaroroonan. Naloko na! Mukhang iyan ang mga kamag-anak ng mga aswang na pinaslang natin kanina, wika ni Reyna Anika. Sa pagkakataong iyon, mabilis na nagtungo si Reyna Anika, Jade, Omar at Ariana sa labas upang harapin ang mga wakwak. Mabilis namang bumangon si Jiro sa kanyang kinahihigaan at nag-usal ito ng orasyon o proteksyon sa katawan. Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang mga kasama. Doon ay 2 benditadong baril na ang hawak ni na Omar at Jiro dahil napakarami ng wakwak na umaatake sa baryo. Maya-maya ay tinawag na ni Omar ang iba pang mga mandirigmang engkanto, samantalang si Omar naman ay tinawag ang mga kaibigan niyang maligno. Sa gitna ng labanan ay biglang umulan ng palaso at kagagawan iyon ni Jade. Hoy mga wakwak! Umalis na kayo dito kung ayaw nyong maging barbecue! Sigaw ni Omar. Headshot! Dahil dehado ang mga wakwak, ay napilitan ng mga ito na tumakas. Ay sa wakas natapos din. Lumapit naman sina Jade at Ariana at sabay na niyakap ang dalawa. Sinubukang alisin ni Omar ang pagkakayakap sa kanya ni Ariana, ngunit hinigpitan palalo nito ang pagkakayakap niya kay Omar. Ano ba, Miss Ariana? Bakit ba nanyayakap ka? Gusto ko eh. Bakit? May angal ka? Tugon naman ni Ariana kay Omar na may kasamang tanong. Lagot ka, miss. Kakasuhan kita ng illegal hugging with hypnotism dahil nung tinignan mo ko kanina ay nanghihypnotis mo ka. Banat ni Omar kay Ariana. Di gawin mo para makulong ako ng habang buhay sa puso mo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakaimik si Omar sapagkat tuluyan na siyang tinamaan kay Ariana at tumigil na rin ang binata sa pagpupumiglas. Napangiti na lang si Omar at hindi na umimik pa. Ilang sandali pang lumipas ay kumalas na sina Ariana at Jade sa pagkakayakap sa 2 binata. Pagkatapos ay nagpaalam na sina Reyna Anika, kina Jade, Ariana, Jiro at Omar at bumalik na ito sa kanyang tahanan. Gayon din sina Jiro, Ariana at Omar. Sa kuta ng mga wakwak. Nang makabalik na ang mga nakatakas na wakwak sa kanilang kuta, ay ibinalita kaagad nila sa kanilang pinuno na bigo silang makuha si Toto, kaya naman nag-alab ang galit ang pinuno ng mga wakwak. Mga unghang, isang albularyo lang eh. Hindi nyo pa nakuha? Galit na wika ng mga pinuno ng mga wakwak. Pinuno, papunta na sana kami sa tahanan ni Jiro para dakpin si Toto. Ngunit nakialam ang mga mandirigmang engkanto at maligno sa gagawin namin. At saka may 2 lalaki na tumulong sa kanila kaya muntik na kaming maubos. Pati ang reyna ng mga manananggal na gabunan ay nakialam na rin. Paniwanag naman ng isa sa mga wakwak. Pahamak talaga sa mga plano ang mga engkanto at maligno iyan. Kung gayon,
ay humanda sila bukas ng gabi dahil ako na mismo ang magtutungo sa baryo una para kunin si Toto. Tugon naman ang pinuno ng mga wakwak. Sa pagkakataong iyon, ay walang kaalam-alam ang mga wakwak na nagmamasid lang si Toto sa di kalayuan. Tingnan natin kung magagawa niyo akong dakpin bukas ng gabi. Pero bago ako umalis, ay may pasabog muna ako para sa inyo. Wika ni Toto. Pagkatapos ay binato nito ang isang sagradong granada sa tapat ng pintuan ng mga kuta ng mga wakwak. At nang sumabog na ang sagradong granada, ay nakarinig si Toto ng kaguluhan mula sa loob ng kuta ng mga wakwak. At habang nagaganap ang kaguluhan, ay nagpasya na si Toto na bumalik na sa kanyang tahanan. At ang ginawa ni Toto sa kuta ng mga wakwak ay hindi alam ng sino man.